Magandang araw mga kababayan. Ako po si Bantay. Ito na. Pag-usapan natin ngayon ang pagbagsak ng tulay sa may probensya ng Isabela. Ano ba ang dahilan? Bakit bumagsak ang nasabing proyekto? Mga kababayan, sino ang dapat managot at may sala? Kasi pira ito ng mamamayang Pilipino ang pinag-usapan. Lumubo na ang utang ng bansa, tapos nasayang pa ang proyekto. Yan, baka naman pwede kayong mag-subscribe at mag-like, mga kabantay. Ito na mga kababayan. Panoorin natin ang video na kung saan may dahilan ang Pangulo. Sabi niya, dahil daw ito sa design ng naturang tulay, kaya ito bumagsak. So, tingnan natin ngayon ang transition from Pinoy to Duterte and Duterte to Marcos Jr. Una, sabi ni Presidente Marcos na mali ang design kaya kumulaps. Pangalawa, nagtipid ang gobyerno. Imbis 1.8 billion ang cost, binawasan at naging 1.22 billion na lang. Ito ang tanong ng reporter kay PBBM. Sino ang dapat managot? Sabi niya, we will have to fix the problem and we will have to find out who is liable. Mga kababayan, ang project na ito ay nagsimula noong panahon ni Pangulong Pinoy Aquino noong November 2014 na dapat makumpleto sa 2019 sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero pagdating ng 2019, hindi natapos ang tulay na yan. At hanggang bumaba si Presidente Duterte noong 2022 at hanggang umupo si Pangulong Marcos from 2022 hanggang sa February 1, 2025 na kumpleto ang project. So, ibig sabihin, from 2019 to 2025 ay may 6 years na lapses na hindi na kumpleto ang tulay. So, tingnan natin ang kontraktor na nakapangalan sa RD Interior Junior Construction. So, noong May 24, 2023, ang RD Interior Junior Construction ay binigyan ulit ng DPWH ng kontrata sa halagang 274 million na tatapusin within 330 days. Pero pagdating ng May 28, 2024, ang DPWH ay nagbigay ulit ng kontrata sa RD Construction ng 115 million for retrofitting. So dito sa panahon ng Marcos Jr. administration, may 389 million for retrofitting. Ibig sabihin, yung 389 million sa panahon ni Marcos ay para sa development at improvement ng tulay sa Isabela. So kung na-improve yan, bakit nag-collapse? Ginamit ba talaga ang 389 million para sa improvement? Kayo na ang maghusga. Sabi niya, binawasan ang budget. Ang tanong, bakit hindi kayo nag-procure ng additional budget? Kasi alam mo, substandard yan, di ba? In my opinion, parang may mali.